Alright, good morning po. Ayan, good morning. We praise God po sa araw na ito na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, and we also praise God dahil ito ang araw na ito ay araw na tayo po ay sama-sama na makapagbigay kapurihan po sa ating Panginoon. Sama-sama rin po na umawit ng papuri sa ating Panginoon at sama-samang pag-aralan ang salita po ng ating Panginoon. And this month is a month of what? November. Ayan, November, and this is the first Sunday of the month. At tapos na po tayo nung mga, kumbaga 2 months po natin ng series about Baptist distinctives. Ano nga po ulit yung meaning nung yung Baptist na yon? Yung B, ano nga po ulit? Biblical authority. A, autonomy of the local church. P, priesthood of all believers. T, 2 ordinances. Ano po yung dalawang yon? Baptism and Lord's Supper. Ano pa po? I, individual soul liberty. S, say, baptized church membership. T, 2 offices. Ano po yung dalawang offices? Pastors and deacons. S, separation of what? The separation of the church and the states. Yan. So we praise God po na nawa ay marami po tayo na natutunan po doon po sa ating Baptist distinctives, na nawa din po ay marami tayong na-realize, marami po tayong marami tayo na nalaman na bakit nga ba tayo Baptist? Ano nga ba ang pinangahawakan ng Baptist? Di ba? Na pinangahawakan po ng Baptist. And I hope na doon sa 2 buwan na yon ay isa po ito na mas lalong ma-strengthen po yung ating mga yung ating pananampalataya po, una sa lahat sa ating Panginoon, at ganun din po ay mas lalong tumibay yung ating conviction sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, at conviction din sa salita po ng ating Panginoon. Amen? Ng ating Panginoon. Ngayon naman po ay pag-aaralan po natin ngayon, tapos na tayo doon po, and this month, ang pag-aaralan po natin yung mga follow me sa Bible. Okay? Yung mga follow me po sa Bible. And I hope and I pray for this month, it will be a stepping stone sa bawat isa po sa atin na, kumbaga, yung pagsunod natin sa Panginoon, yung pagkakilala natin sa ating Panginoon, it will what? Kumbaga, ang buhay natin talaga ay talagang susunod sa Kanya, at talaga ang buhay natin sa Kanya ay magkakaroon tayo ng commitment sa Kanya. Just like sa lahat ng ating mga pag-aaralan sa mga follow me na series po sa Bible. Di ba? For this month of November. And December ay related pa rin po siya. Kumbaga, yung pagsunod ng lahat o yung pagsunod po ng mga mananampalataya sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, lalo na sa kanyang mga disipulo. At ganun din yung pagsunod din ng mga Bible character saan? Sa kapanganakan ng ating Panginoon. Kaya titingnan natin yung character po, ang pagsunod po ni Mary, ni Joseph, at ng mga shepherds. Di ba? At ng mga shepherds sa December naman po. Kaya, kumbaga kinunik po natin yung follow me at yung pagsunod din po nila Mary, Joseph, at ng mga shepherds sa kapanganakan po ng ating Panginoon. And I hope ay marami po tayong matutunan. And I hope hindi lamang siya matutunan natin, hindi lamang siya information sa atin, it will be what? Transformation po sa atin. May sa pamuhay po natin siya, may pakita po natin siya
sa buhay natin bilang mananampalataya at sumusunod na ngayon sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Sa ating Panginoon Heso Kristo. So, this month is Follow Me at dun sa 5 Sundays po na yon, puro C po yun, pero ang una muna nating C na pag-aaralan ay patungkol po saan? Sa tawag ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. This is the first call ng ating Panginoon Hesus Kristo sa kanyang mga disipulo. Na makikita po natin makikita po natin sa Matthew chapter 4 verses 18 to 22. Kung meron po kayong mga Bible, please open your Bibles. Kung meron kayong Bible up, please open it. So, tayo po lahat ay magbabasa ng salita ng ating Panginoon at tayo po lahat ay mag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. At sa aking ginagamit po na version po is ESV. At let me read to you po ang salita po ng ating Panginoon sa Matthew chapter 4 verses 18 to 22. And this is the first na panawagan ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. Alright? So, sabi po dito in Matthew, in verse 18 says, while walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. And verse 20, immediately they left their nets and followed him. And going on from there, he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in the boat with Zebedee, their father, mending their nets, and he called them. And immediately they left and the boat and their father and followed him. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Father, salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. At we pray, O Lord, sa oras na ito na kayo po ang manguna po sa amin, lalo na po sa inyong lingkod, na magbabahagi po ng inyong salita. We pray, O Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang manguna po sa bawat isa. Ang iyong banal na Espiritu rin po ang manguna sa inyong lingkod. Gamitin niyo po ako bilang inyong instrumento, maging boses niyo sa pag-aaral po namin ng inyong salita. At sama-sama po namin itong namnamin, sama-sama po namin itong pag-aralan, at sama-sama namin din po itong panghawakan po, Panginoon, na it will challenge us, it will remind us, and it will also commanded us, Panginoon, bilang mananampalataya na sumusunod po sa inyo, Panginoon, na nawa ay maging totally, completely na kami kumikilala sa inyo para maipakita ito ay kami po ay sumusunod din po sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat po muli sa oras na ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dito sa passage po na ito, ang pag-aaralan po natin, actually dalawa lang po ang pag-aaralan natin na verses. Yung verse 19 and verse 20. Kumbaga, binasa lang po natin yung pinaka-setting, yung pinaka-context ng ating pag-aaralan. At I entitled God's message for this morning, for this Sunday, is what? To call, to follow. Di ba? The call to follow. Na mapag-aaralan po natin dito sa Matthew chapter 4, verses 19 to 20. Ayan, 19 to 20. At hayaan niyo po ako na sa pag-aaral po natin dito, meron tayong mga gina-jump din po na phrases, may gina-jump din po tayo na verses para mas lalo natin madiinan yung pag-aaral po natin at makita po natin yung progressive ng pag-aaralan din po natin. Okay? Na pag-aaralan din po natin. But, di ba, pag patungkol po sa mga tawag,
'Di ba? Sa sistema ng mundong ito, parang ganito. 'Di ba? Maraming mga tawag. Tama? Maraming mga tawag sa mundong ito, maraming mga tawag na minsan bilang isang mananampalataya ay nalilito tayo. Nalilito tayo kung ano yung uunahin natin. Nalilito tayo kung ano yung sasagutin natin. Di ba? At kung ano yung ipa-priority natin bilang isang mananampalataya. Meron tawag, di ba, sa mga kaibigan natin, merong mga tawag patungkol sa mga career natin, merong mga tawag patungkol din saan? Mga invitations sa atin. Tama? Sa mga invitations po sa atin. Pero you know, the Bible teaches us sa pag-aaralan po natin na pagpatungkol sa tawag, lalo na sa buhay ng mga disipulo at ng ating Panginoon Kristo, ano kaya yung gustong ituro sa atin ng ating Panginoon? Na pag tayo ay Kanyang tawagin, pag tayo ay Kanyang gamitin, sa Kanyang kalooban, sasagutin mo ba? Na maraming mga tawag sa mundong ito, maraming mga obstacle sa mundong ito, maraming tinuturo ang mundo nito na ito ang dapat mong unahin. Pero, kung ang tawag ng Panginoon ang tumawag sa atin, ano kaya yung response mo? Siya ba kaagad yung sasagutin natin? Oh, wait lang muna. Ito muna. Kung ikaw yung tatawagin ng Panginoon na gamitin ka kung nasaan man ka, gamitin ang buhay mo kung nasa man ka, sasabihin mo pa, Lord, thank you kasi ako ang gagamitin mo. Or we will say, Lord, iba na lang. Kung gagamitin tayo sa family natin, gagamitin tayo sa kaibigan natin, sa relatives natin, sa mga makakasalamuha natin, sasabihin ba natin, Lord, use me? O sasabihin na lang din natin, iba na lang. Or, kadalasan na sakit ng isang mananampalataya, si pastor na muna. Di ba? Si pastor na lang. But we believe that all of us ay pwedeng gamitin ng Panginoon sa Kanyang kalooban. That all of us ay tinawag din ng ating Panginoon para maglingkod, para mag-represent, para magbahagi, at para manalangin. Diba? Doon po yan sa Baptist distinctives din po natin. Na isa sa mga nawa mapanghawakan natin, na nawa may sa pamuhay po natin, na nawa bilang isang mananampalataya. Pagpatungkol sa gawain ng Panginoon, pagpatungkol sa pagbibigay kahalatian sa Panginoon, sa patungkol sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, sa patungkol sa pagpapakilala ng ating Panginoon sa buhay natin, dapat manguna na tayo. Dapat tayo na mismo yung mag-initiative at mag-uunahan para mabagyan ng kaluhatian ng ating Panginoon. Na magpapasalamat sa Panginoon, Lord, thank you dahil ginamit mo ako. Lord, thank
thank you kasi ako po yung binigyan mo ng pagkakataon na magbahagi, na manalangin, na magturo, na mag-testify kung gaano kadakila at kabuti ang ating Panginoon. Amen? Ang ating Panginoon. Tulad nga po sa ating mga pag-aaralan, sa ating mga binasa, this is what, yung context po na ito, ang ating Panginoon ay pumunta po doon sa Sea of Galilee. Di ba? Doon sa Sea of Galilee, and nakita niya itong magkapatid na ito. And then, nung nakita niya itong magkapatid na ito, ang sinabi niya, follow me. And then, anong ginawa ng magkapatid na ito? Immediately, nakalagay dito is immediately, sila po ay sumunod sa ating Panginoon. Actually, hindi lamang itong dalawang magkapatid na ito, meron pang magkapatid ulit. Na nakita ng Panginoon, and then sinabi ng Panginoon, follow me. And then, anong ginawa nila? Same doon sa dalawang magkapatid na sumunod mismo sa ating Panginoon. At ito po yung pag-aaralan po natin. Paano sila sumunod sa ating Panginoon, kung paano nila, kumbaga, iniwan nila yung hanap buhay nila, iniwan nila yung ginagawa nila para lamang sumunod sa ating Panginoon. Sa panawagan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay. Kaya, ma-appreciate po natin, hindi lamang dito sa passage po na ito, actually, pag-aaralan po natin yung buong gospel. When we say gospel, yung gospel na yung book, the gospel books, sa salita po ng ating Panginoon, ipaparallel po natin yan para mas lalo pa nating maintindihan bakit sila sumunod. Hindi nila natin sasabihin na, oo nga, bigla na lang sila sumunod na hindi nila alam kung anong gagawin. Minsan ganon yung common interpretation pag ito lamang yung pag-focusan natin. But you know, the uniqueness ng gospel books, dapat mong daanan lahat ng ng gospel books. Matthew, Mark, Luke, John. Para mas lalo po natin maintindihan yung bawat anggulo ng gospel. At yan po yung pag-aaralan po natin. At yan po yung challenge sa bawat isa sa atin. Ganon din po sa akin. Actually. Na ito po yung challenge din na kumbaga I challenge myself na mas lalo pang mas i-unpack, mas lalo pang idiin, mas lalo pang lawakan yung pag-aaral po natin. Di ba? Yung pag-aaral po natin para hindi tayo magiging bias at mas lalong magiging yung interpretation at yung pag-aaral ng bawat literature at dynamic ng pagkasulat, ma-address po natin. Di ba? Yun nga po yung sinasabi ko nga po sa mga deacons, kinukwento ko sa kanila na kumbaga, hindi lahat ay literal interpretation yung ginagawa natin. Hindi lahat ay kumbaga cultural interpretation ng ginagawa natin. Hindi lahat ay historical interpretation ng ginagawa natin. Hindi lahat ay metaphoric yung ginagawa natin. Tinitingnan muna po natin lahat. Kung ito po ba ay cultural, ito po ba ay literal, ito po ba ay kumbaga parallel, ito po ba ay kumbaga sa context, nandun na tayo sa context. Di ba? Ito po ba ay metaphoric interpretation? Para po ma-address po natin at ma-unpack po natin
yung gustong ituro ng salita ng Panginoon. Di ba? Ang salita po ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi sa time na yon, kumbaga yung Sea of Galilee is what? Kumbaga dun sa picture na makikita po natin, this is a central na kumbaga hanap buhay sa panahon nila. Di ba? Na marami po mga nangingisda at doon din po minsan yung mga kalakalan sa Sea of Galilee. Di ba? Kaya kadalasan makikita po natin, laging kadalasan na nami-mention yung Sea of Galilee. Di ba? Yung mga ibang mga gawain nandun, yung mga miracle nandun din sa Sea of Galilee. Kasi nandun po yung mga tao. Kasi nandun din po yung kalakalan, nandun din po yung mga, kumbaga doon niya nakita yung una niyang mga disipulo at tinawag niya. Sino po yun? Si Andrew at sino? Si Simon. Which is called now is what? Peter. Di ba? Peter. Kaya meron po tayong tatlo na mapag-aaralan po dito. At pag-aaralan din natin yung mga culture din po nito. Di ba? Una, na mapag-aaralan po natin, syempre, una is what? Yung dakol. At po sabi dyan, and he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Immediately, they left their nets and followed him. Na una natin mapag-aaralan is what? Yung tawag. Doon sa context na yon, ang ating Panginoon ay pumunta sa Sea of Galilee at nakita niya itong dalawang magkapatid na ito. Di ba? At yung first na mapag-aaralan natin dito, ang ating Panginoon yung unang nag-initiative. Hindi po sila. Di ba? Hindi po sila. Nung nandun po ang ating Panginoon Jesucristo, nakita itong dalawang magkapatid na ito, and then ano sabi ng Panginoon? Follow me! Tama po? Na unang mapag-aaralan natin, ang ating Panginoon ang nag-initiative para ma-reach out itong dalawang magkapatid na ito. Para makausap itong dalawang magkapatid na ito. During saan? Sa kanilang ginagawa. Tama po? Sa kanilang ginagawa. Pero, sa context, in the rabbi situation, actually, dito sa panahon nito, si Jesus Christ is what? Kumbaga, kung titingnan po natin sa gospel at ilalatag ko po sa inyo ng ating Panginoon dito sa time na ito ay actually kilala na siya eh. Rabbi na. Kilala na siya as rabbi. Kilala na siya na nagtuturo ng salita ng Panginoon. Kilala na siya na maraming alam sa salita ng ating Panginoon. And this time, doon sa culture nila, yung rabbi naghihintay at yung mga kumbaga, naghihintay na lang siya ng ng mga estudyante niya na kanyang tuturuan. Pero iba si Jesus Christ. Ang ginawa niya, siya mismo yung lumalapit, siya mismo yung nag-i-initiative na turuan yung mga tao. Di ba? Kasi sa culture nila, dapat nandun lang sa templo and then tuturuan. Kumbaga, sino pupunta doon, sino yung willing maturuan, yun yung tuturuan ng rabbi. But Jesus Christ Himself, ni-reverse niya yun. Siya mismo ang nag-initiative, siya mismo ang naghanap. Ng kanyang mga matuturuan. At sa panahon na ito, as a passage na ito, as a context na ito, ang unang tinuruan niya, ang unang tinawag niya bilang disipulo niya, itong dalawang magkapatid na ito. Si Andrew at si Simon, na ngayon ay tinatawag nating Peter. Na ngayon
ay tinatawag nating Peter. Na yung phrase ng follow me is literal means, come after me. Meaning is what? Siya yung nangunguna and then sila ay sumusunod sa kanya. Saan? Doon sa landas ng tinatahak niya. Di ba? Doon sa landas na tinatahak niya. And this follow me is not what? Parang sabihin natin is, hindi po siya suggestion. It is command. Doon po sa pinag-aralan po namin, kasama ko po yung mga ibang mga pastors din po, doon sa Equip 21, at isa ito sa mga, hindi ito isa, kumbaga isa ito sa kumbaga, naalala ko, na ang ating Panginoon, na kumbaga siya ay, kumbaga, ang mga disipulo is what? Bumalik na at kumbaga, pumunta sa ating Panginoon sa Kristo and then sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, kinuman sila na magpahinga. Di ba? Kasi, yung sa panahon na yon is what? Nabalitaan nila si James ay beheaded. And then, sa panahon din na yon, ang mga disipulo niya ay kumbaga nangaral na. Ang mga disipulo niya ay kumbaga nangaral na and then nagtuturo ng salita din ng ating Panginoon. And then sinabi nila, ang dami silang mga ginawa. And then sinabi ng Panginoon, you rest. Kaya nga may dalawang view doon. Yung rest is what? Dahil siguro nalulungkot sila sa nangyari sa kanilang narinig ng kanilang kapwa mananampalataya ay pinugutan ng ulo. Si James. Pangalawa ay pinagpahinga sila dahil marami silang ginawa sa ministeryo. Pero doon, yung rest doon is an imperative, not a suggestion. Kaya hindi siya pwedeng sabihin na gamitin mo ang ating Panginoon. Jesus asked them to rest. Di ba? Ang tama po doon, Jesus commanded them to rest. Di ba? Kaya nga, pag-ask, parang suggestion na magpahinga ka kung gusto mo. But dito naman po, na makikita po natin, this is imperative. This is not a suggestion. Nung nakita niya itong dalawang magkapatid na ito and then sinabi niya, follow me. This is not a suggestion na sumunod ka sa akin kung gusto mo. Di ba? Ang sinasabi dito at tinuturo dito, ang ating Panginoon, kinuman sila, inutusan sila na sumunod sa Kanya. And maraming mga passages, maraming mga utos din ng ating Panginoon sa salita ng kumbaga ng Word of God sa Bible. 'Di ba? Lalo na kung ito po ay galing po lalo na ito ay galing sa ating Panginoon sa Kristo. Pag ito ay command, this is imperative. Hindi po sana tayo nagdadalawang isip na, Lord, tsaka na lang, hindi ko feel. Lord, iba na lang, hindi pa ako handa. Lord, si pastor na lang, kasi siya mas maraming alam. Lord, si pastor na lang, kasi trabaho niya yon. Di ba? But here, na makikita po natin dito, na si ating Panginoon, sinabihan niya itong dalawang magkapatid na ito, tinawag niya itong dalawang kapatid na ito, na sumunod sa Kanya. And this is not a suggestion, this is a command. It is imperative na bilang isang mananampalataya, kailangan sundin.
Tama po? Kailangan sundin. And when doon sa follow me na yun, hindi ito parang sinasabi natin na information kasi kilala na siya na rabay eh. Di ba? Kilala na siya na rabay, nasasabihin nila, tuturuan kami itong rabay na ito. Marami kaming mga matututunan. Pero yung sinasabi ng ating Panginoon nito, hindi lamang sila ay maturuan na salita ng Panginoon, hindi lamang sila ay gabayan na salita ng ating Panginoon. Ang pinakagusto ng ating Panginoon is what? Ano? Hindi information, kundi ano? Transformation. Pagbabago. Tama po? Kaya nga po sila ay ano? Kasama ng ating Panginoon, nag-journey sa ating Panginoon, hindi lamang turuan sila, kundi gabayan sila, kundi ano po, baguhin ang kanilang pamumuhay, baguhin ang kanilang pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Kasi that time, kilala siyang as a rabbi. Na sa pagsunod natin sa ating Panginoon, pag tayo ay sumunod sa ating Panginoon, hindi lamang marami tayong maunawaan, hindi lamang marami tayong maintindihan, hindi lamang marami tayo na malaman sa salita ng Panginoon, at ang pagsunod sa Panginoon, lagi nating isipin, ano yung gustong baguhin ng Panginoon sa akin? Hindi ano yung madadagdag na kaalaman. Kundi kung ano yung babaguhin ng Panginoon sa buhay po natin. He calls not to a religion, but to what? For a relationship. Tama po? Hindi po religion yung minimum point niya dito. Ang minimum point niya sa mga disipulo niya, hindi religion, hindi pagiging Hudyo, kundi ano? Yung personal na relasyon nila sa Kanya. At ganoon din sa ating kaligtasan. Hindi sa religion tayo ay maliligtas, kundi sa personal na relasyon natin sa ating Panginoon. Tayo ay niligtas niya. Amen? Kasi kung religion ang batihan natin, nakakatakot tayo. Wala na tayong, kumbaga, abang tawag term na yon, the same na lang tayo. Sa mga naririnig natin sa mundong ito, sa paligid natin na sinasabi nila, sila lang ang tama, sila lang ang ligtas. Hindi po. But we praise God. Dahil sa grupo natin, at conviction natin, at pinanghahawakan natin, hindi lang po tayo ang niligtas ng Panginoon. Amen? Hindi lang po tayo ang niligtas ng Panginoon. Lahat ng sumunod sa Panginoon, lahat ng kumilala sa Panginoon, lahat na tumanggap sa Panginoon personally sa buhay nila, sila po ay niligtas ng Panginoon. Amen? Sila po ay niligtas ng Panginoon. Hindi lamang po siya, follow me. Hindi sinasabi ng ating Panginoon, sundin mo ako para magkaroon tayo ng religion, kundi yung follow me is what? Relasyon. Mag-build up
pa ng relasyon, mas lalo mo akong makilala, mas lalo tayo magkaroon ng relationship at makilala natin ang bawat isa at sabay-sabay tayong lalago at sabay-sabay tayo maglilingkod. Kasi nga, di ba? Ang ating Panginoon, siya yung first nag-initiative. Just like in John 15:16, the Bible says here that you do not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Tama? Doon pa lang sinabi ng ating Panginoon sa Gospel, in the book of John, sinabi niya doon, hindi kayo kumbaga, di kayo yung pumili sa akin, kundi ako mismo ang pumili sa inyo. Para ano? Mag-bear fruit. At ganun din dito sa sitwasyon po natin ngayon, sa pinag-aralan po natin ngayon, na ating Panginoon as Rabbi, siya po mismo yung nag-initiative para tawagin itong magkapatid nito and then yung iba pang magkapatid na nandun din sa Sea of Galilee. Tama po? Na siya mismo yung nag-initiative. Ganon din sa kanyang pagmamahal. Kung pag-aaralan natin, yung gospel, yung pag-aaralan natin, yung pag-ibig ng ating Panginoon, siya mismo yung unang nag-umibig sa atin. Amen? Siya mismo ang unang umibig sa atin. Hindi po tayo ang unang umibig sa Kanya. Nag-response po tayo sa pag-ibig niya. Tama po? And we praise God dahil siya ang unang umibig sa atin at ang pag-ibig niya hindi nagbabago. Tayo lang naman po ang pabago-bago eh. Tayo lang naman po yung base sa feeling. Na minsan sinasabi natin, hindi ko naman feel eh. Nililito ko lang ng kaaway natin. Hindi po feeling ang salvation is what? Faith. Pananampalataya natin sa ating Panginoon. Are you truly entrusted God? Are you truly nananampalataya sa ating Panginoon? Yung ginawa ng Panginoon, talaga bang pinanghahawakan mo yon? Hindi dahil na-touch ka sa ginawa niya, kundi yung ginawa niya na-amaze ka at talaga pinangawakan mo yung pangako ng ating Panginoon at ginawa niya sa buhay mo. That we will what? Assure yung kaligtasan ay tiyak. Ang kaligtasan ay hindi nagbabago dahil ito ay galing sa ating Panginoon sa Kristo. At ito ay kanyang binigay, hindi natin ito inobtain. Na doon sa John 1, sa gospel book ng John, is what? Doon sa 35 to 42, makikita po natin dyan na si Andrew, doon na-mention po dito, di ba, si Andrew and Simon, na nakita ng ating Panginoon and dinutusan ng ating Panginoon na sila ay sumunod sa Kanya, di ba? Na si Andrew noon pa lang in John 1, nakilala niya na ang ating Panginoon. This is not the first encounter ni Andrew at ni Simon. Di ba? Sa panahon pa lang sa John, sino po yun? Doon pa lang sa panahon nila John the Baptizer. Kasi si Andrew is what? One of the disciples of John the Baptizer. At doon niya unang na-encounter ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba? So dito, sa macho na ito, dito sa passage na ito, this is not the first encounter nila. This is not the introduction ng pagkakilala nila sa Panginoon. Doon pa lang sa other gospel, in John 1, makikita po natin na encounter na nila ang ating Panginoon sa Kristo. Di ba? Kaya nga merong si John the Baptizer ba o ang ating Panginoon sa Kristo? Di ba?
And then si John the Baptizer, siya mismo nagsabi na hindi siya yung Messiah, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ginagawa niya is what? Piniprepare niya yung mga puso't isipan ng mga Hudyo na sila ay humingi ng kapatawaran at sumunod at kilalanin ang darating na Messiah. Di ba? Kaya nga po, kumbaga, siya yung nagpiprepare ng mga puso't isipan ng mga tao. That time. Na hindi lamang na sinasabi ng ating Panginoon, kung i-contextualize po natin sa mundong ito, hindi lamang sinabi niya na kumbaga follow me, na follow doon sa sistema ng mundong ito, hindi rin po doon. Hindi rin po sa follow me doon sa religion matter. Kundi yung follow me dito is what? Ikaw ay susunod sa Kanya, na ikaw ay babaguhin ng Panginoon, ikaw ay magbi-build up yung relationship natin sa Kanya. Personal na relasyon po natin sa ating Panginoon, ang pagsunod at pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya nga po, meron nga po na statistic in 2023 na makikita po natin dito. Doon sa Barna study po ay makikita po natin dyan, 65% of Filipino Christian identify as believers. Praise God! Tama po? Napakasarap pakinggan. 65% dito sa bansa natin na-identify na sila po ay believers. But, only less than 30% live as active disciples who follow Jesus daily in decisions and priorities. Sa mga sinauna pa nga na mga statistic, we are what? 90% ng mga Kristiyano dito sa bansa po natin. Kaya nga kinalala tayo na Christian country. Pero malaking sampal sa atin, tayo rin yung top sa corruption. And we will say, Christian country tayo. Tama po. Napakasarap pakinggan na ang bansa natin is a Christian country. Napakasarap pakinggan na napakalaki ng porsyento na sinasabi nila na sila ay believer. Pero, pagdating sa pagsunod, pagdating sa pag-surrender sa Panginoon, less than 30%. Mga nakaraang statistic, mga sinaunang statistic, ang sarap pakinggan na tayo po ay 90%. Ang sarap pakinggan na tayo po ay diniklara as a Christian country. Pero napakasakit pakinggan na tayo po ay isa sa mga top dito sa Asia na ito, na tayo po ay corrupted country. Ano ang ginagawa ng mga Kristiyano? Ano ang ginagawa na sinasabi na sila po ay kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo? Ano ang pinagmamalaki
ng mga Kristiyano. Talaga ba bang Kristiyano? Talaga bang tagasunod ng ating Panginoon? Talaga bang binago ng Panginoon? Talaga bang kilala ang ating Panginoon? Kung i-examine natin yung sarili natin, kahit lang sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ba tayo? Alam natin, napakagulo ng sistema ng bansa natin. Ang daming mga kung ano-anong mga pakulo at maraming mga kung ano-anong mga batuhan na nangyayari. Pero ang nakakalungkot lang sa akin personally pag sa social media is what? Yung mga kakilala natin na mga Kristiyano, sila pa yung nangunguna na manira, manggatong, sa nangyayari sa bansa natin. Kaya kapwa Kristiyano, nag-aaway-away dahil lang dito. O kahit lang sa maliit na bagay, kurap tayo. Then sasabihin natin yung leader natin is corrupt. Samantalang tayo, sa maliit na bagay, corrupt din tayo. Nang dapat ang mangunguna, ang mga Kristiyano, na ipakita sa sistemang bulok, merong pag-asa. Na ang ating bansa ay nagsisiraan. Pero pagdating sa tayo bilang isang mananampalataya, nawa dapat tayo ay nagkakaisa. Ipanalangin, nagkakaisa, na tumayo sa tama at ipakita kung ano ang tama, kung ano ang pamumuhay ng isang mananampalataya sa maliit na bagay at sa malaking bagay. Sinasabi natin, napaka gulo ng sistema ng mundo, ng bansa natin. Pero isa rin tayo na nagko-compromise ng sistema ng bansa natin. Brothers and sisters in the Lord, are we true Christians? Are we true na tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon? Sa ganitong aspeto? Sa ganitong sistema na nangyayari sa bansa natin? But praise God,
sa pinag-aaralan natin, ang Panginoon pa rin yung nag-i-initiative. Ang Panginoon pa rin yung unang umibig sa atin. At ang ating Panginoon, gusto tayong baguhin niya. Gusto niya tayong baguhin. Gusto niya tayong gamitin. Tulad sa ating pinag-aaralan ng ating Panginoon sa Kristo muna, ang ating Panginoon sa Kristo ang unang nag-initiative. Ang ating Panginoon sa Kristo ang unang nag-reach out. Ang ating Panginoon sa Kristo muna ang unang tumawag. Sa kanyang mga disipulo. Na yung 55% identify as a believers but less than 30% na nagsasabi, sila lang talaga yung sumusunod. Na nagsasabing, in every decision in their lives, ang priority, ang Diyos. Kaya principle, following Jesus begins with God's invitation, not with our own initiative. Diba? Not in our own initiative. Ang ating Panginoon, ini-invite niya tayo, ang ating Panginoon, hindi lamang actually tayo ini-invite ng ating Panginoon, tayo ay Kanyang inuutusan at tayo sumunod talaga sa Kanya. Sa maliit at sa malaking bagay, sana binabago tayo ng Panginoon. Sa maliit at sa malaking bagay, sana mapagkakatiwalaan tayo. Sa maliit at sa malaking bagay, sana nagagamit po tayo. And then, sasabihin natin sa ating Panginoon at sasabihin natin sa kapwa natin, sasabihin natin sa mga nakakasalamuhan natin, ako ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon ang unang nag-initiative. Ang ating Panginoon ang unang tumawag, umibig sa atin, pumili sa atin. Ano yung response mo? Ano yung response mo bilang isang mananampalataya? Did you acknowledge Him? Susunod ka ba? Isusurrender mo ba ang buhay mo? Ipaprioritize mo ba siya? I hope hindi tayo fans lamang ng ating Panginoon Kristo. Na when we say fans, napakasaya natin na nakikita natin ang ating Panginoon, napakasaya natin na, kumbaga, napakadakila ng ating Panginoon, napakasaya natin dahil sa pag-ibig ng Panginoon, napakasaya natin dahil napakagaling ng ating Panginoon. Pero, pag tayo ay inutusan ng Panginoon sa Kanyang kalooban at tayo gustong baguhin ng Panginoon,
Sumusunod ba tayo? I hope hindi po tayo fans lamang ng Panginoon, kundi talagang true followers tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang sa kasiyahan, kahit sa kalungkutan, kahit sa kahirapan. Handang-handa tayo sumunod sa ating Panginoon. Handang-handa tayong sasabihin sa Panginoon, ano yung gusto mong ituro sa akin? Ano yung babaguhin ko? Para ako ay mas lalong sumunod sa iyo. Na mas lalong sumunod sa iyo. Pangalawa, hindi lamang yung call, pangalawa, yung challenge. Mag-jump muna tayo in verse 20. Sabi po dyan, and he said to them, follow me and I will make you fishers of men. In verse 20, immediately they left their nets. Look at that. Diba? Nung nakita nila ang ating Panginoon at narinig nila ang utos ng ating Panginoon Jesucristo, and then anong ginawa nila? Immediately na sila ay sumunod. Hindi lamang sila immediately na sumunod sa Panginoon, iniwan nila yung ginagawa nila. Tama po? Iniwan nila yung ginagawa nila. Na dito pinapakita po dito, yung kumbaga, yung priority nila, yung pinakamalalim ng kanilang pananampalataya at yung pag-acknowledge nila sa ating Panginoon Jesucristo. Again, take note. Itong passage po na ito ay hindi po ito yung first encounter nila sa ating Panginoon Jesucristo. Tama po? This is not the first encounter nila. Hindi po ito yung introduction nila. Na kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Kung bakit sila sumunod kaagad sa ating Panginoon, iniwan nila yung mga ginagawa nila. Makikita po natin yan. In John 1:35-42, mababasa po natin dyan yung early encounter nila. Ano po yun? Before the Galilean call, Andrew and Peter had already met Jesus through John, the Baptist ministry. O the baptizer. Na mismo doon, mismo sa John, nakita na nila ang ating Panginoon Jesucristo. At tinuro niya John the Baptizer, ito yung sinasabi ko. Hindi ako, kundi siya. Ano pa? In Luke 5:1-11, makikita po natin dyan yung miraculous na yung ginawa ng ating Panginoon. Kanino? Kay Simon. Di ba? Nung sila po ay namimilwe, siya po ay naghahan ng fish and then wala siyang mahuli. Pero sinabi ng Panginoon, dito mo itapon, doon mo itapon. And then nung sumunod siya, doon sa sinabi ng ating Panginoon na doon itapon, ang dami niyang nahuli. Tama po? Ang dami ang nahuli. And then, ang sabi niya sa ating Panginoon, kumbaga doon siya na-amaze, doon niya nakilala ang ating Panginoon. And then sinabi niya, depart from me, for I am a simple man. Nung nakita niya yung authority ng ating Panginoon, nakita niya yung miraculous na ginawa ng Panginoon doon sa kanyang ginagawa. Na-acknowledge niya, this is the Messiah! Nahiya siya. Sa Panginoon. Nahihiya siya. Dahil yung mismong Panginoon, harap-harapan, na nakita niya, harap-harapan na nakilala niya,
harap-harapan na tinuturo sa kanya ni John the Baptizer na ito yung darating na Messiah. At nakita niya yung authority, nakita niya yung kapangyarihan, nakita niya na totoo nga, ito yung Messiah na sinasabi ni John the Baptizer. Kaya that time, sa Matthew 4, na pumunta ang ating Panginoon Kristo at nakita niya itong dalawang magkapatid na ito. At sinabi ng ating Panginoon, inutusan sila, follow me. Agad-agad silang sumunod. Agad-agad nilang iniwan ang kanilang mga ginagawa. Because noon pa lang, nakilala nila ang Messiah. Noon pa lang, nakilala nila ang ating Panginoon hindi lamang isang rabay, kundi bilang isang Messiah. Na ang kanilang pagsunod ay hindi lamang madagdagan ang kanilang kaalaman. Ang kanilang pagsunod ay sila ay babaguhin at gagamitin ng ating Panginoong Jesucristo. Ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sila sumunod. Kaya iniwan nila kaagad yung ginagawa nila. Mga kapatid, gaano nyo kakilala ang Panginoon? Gaano kalalim ang ating pananampalataya sa Panginoon? Gaano natin ina-acknowledge siya? Hindi lamang tagapagligtas natin, kundi Panginoon ng buhay mo. Na sa darating na panahon, sa darating na oras, na sasabihin sa iyo ng Panginoon, gagamitin kita. Ikaw yung magiging instrumento niya. Ikaw yung gagamitin ng Panginoon upang yung mga kaibigan mo, yung mga katrabaho mo, yung kapamilya mo, yung kamag-anak mo, at kung nasaan ka man, ikaw yung gagamitin niya para sila ay makakilala at sumunod din sa ating Panginoon. Susunod ka ba? Maglilingkod ka ba? Ipapakita mo ba kung sino si Kristo sa buhay mo? Ang pagsunod sa ating Panginoon ay hindi talaga madali. Kasi babaguhin niya tayo.
Kasi imomold niya tayo. Uhubugin tayo ng Panginoon sa ayaw at sa gusto natin. Ibabalik niya tayo sa pinaka-disenyo niya para sa Kanya. Handa po ba tayo na sumunod sa ating Panginoon? Na maglingkod sa ating Panginoon. Ilang taon na tayong Kristiyano? Ilang taon na po kayong Kristiyano? Ilang taon na tayo na kumikilala sa Panginoon? Sumunod ka na ba? Nagpagamit ka na ba sa Panginoon? Tulad ni Andrew and Peter. Kung sila ay sumunod sa Panginoon, nakilala nila ang ating Panginoon noon pa. Hindi lamang isang rabay bilang Misaya. At nung nakita nila, na-encounter nila again ang ating Panginoon, at inutusan sila ng ating Panginoon, follow me. Anong ginawa nila? Agad-agad silang sumunod sa Panginoon. Dahil kilala nila kung sino yung sinusunod nila. Amen? Kilala nila kung sino yung sinusunod nila. Kilala nila kung sino yung sinasampalatayaan nila. Kilala nila na itong tao na ito, ang ating Panginoon Kristo, itong rabay na ito, hindi lamang isang rabay, kundi kanilang Misaya mismo. Kahit hindi nila alam ang mangyayari sa kanila in the future, pero sumunod sila sa ating Panginoon. Pinagkatiwala nila mismo ang buhay nila sa Panginoon. Sinurrender nila mismo ang buhay nila sa Panginoon. Amen? Sinurrender po nila ang buhay nila sa ating Panginoon. Sa kabisihan ng buhay natin, at pag tayo ay tatawagin ng Panginoon, willing ka ba na magpagamit sa Kanya? Kaya principle, na makikita po natin, following Jesus requires what? Obedience. That outweigh what? Our occupations. Alam ko po na minsan sa buhay natin o kadalasan sa buhay natin, ito yung tinitingnan po natin. Paano na yung future ko? Paano na yung future natin? Paano ma-secure ang future natin? Na sila Peter and Andrew, iniwan nila yung nets nila, they give up. Kung ano yung kinikilala nila, kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung hanap buhay nila. Kung ano yung pamilyar sa buhay nila. Kung ano yung comfort zone sa buhay nila. At sa pagsunod sa ating Panginoon, bilang mga disipulo at tagasunod ng ating Panginoon, it involves what? Sacrifice. It involves obedience.
At sa obedience na yon, meron tayong isasakripisyo para sa Panginoon. Na yung sa sakripisyo na yon, alam ng Panginoon yung mas ikakabuti natin. Alam ng Panginoon yung paano tayo mas lalo pang maging effective sa Kanya. Hindi lamang sa financial, kundi kung ano yung kumukontrol sa atin. At kadalasan yun yung ginagamit at challenge ng Panginoon para matest yung pananampalataya natin sa Kanya. Para makita kung gaano ba natin kakilala ang ating Panginoon at kalalim ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Pangatlo po, di lamang yung call, hindi lamang yung challenge. Pangatlo po is what? Change. Transformation. Na sinabi ng ating Panginoon, na nakita po atong dalawang disipulo na ito, sila Andrew and Peter, di ba? Na sinabi niya, and He said to them, follow me and I will make you fishers of men. Take note, sila po ay fisherman. Tama? Sila po ay fisherman, sila po ay mangingisda. And ginamit din ng ating Panginoon yung kanilang occupation. Ginamit yung kumbaga, yung mga common language po nila. Para maunawaan kung ano yung tinuturo ng Panginoon, kung ano yung binibigang pahiwatig ng Panginoon para mas lalong maintindihan nila. Na dati alam nila na yung fishers of men, tagahuli ng mga isda. Pero sinabi ng Panginoon, if you follow me is what? I will make you fishers of men. Hindi lamang mga isda yung uhulihin mo, mga kaluluwa. Yung aanihin mo. Mga kaluluwa. Yung aanihin. Mga kaluluwa ang ililigtas ng ating Panginoon. Amen? Ng ating Panginoon. Jesus doesn't just call us to live something. He calls us to become something. Kasi fishermen pa rin naman sila kung tutusin eh. Kilala silang mangingisda. Pero sinabi ng Panginoon, follow me and I will make you fishers of men. Nandoon po yung transformation, andun po yung recreation ng ating Panginoon, na doon sa purpose mo, doon sa ginagawa mo, is what? Ikaw ay gagamitin niya, ikaw ay imumold niya para ano po? Maging kagamit-gamit at mas lalo pang maging effective at marami pa ang makakilala sa ating Panginoon. Diba? Sa ating Panginoon. Ayan, nandiyan na yung mga bata, kaya bibilisan ko na po ha. Next po. Ayaw na. Ayaw yata ako patapusin na. The word make means to create or transform. In the same word used in creation, Jesus was saying, I will create something new in you. Ano pa? The phrase, I will make you, implies process. Di ba? Kapag may proseso siya, may process siya, hindi siya kaagad na. You are the fishers of men. No, sinabi na Panginoon,
I will make you fishers of men. May proseso. May ginagawa at gagawin ang Panginoon para maging mas lalo kang kagamit-gamit, mas lalo kang gamitin ng Panginoon sa kanyang kahulatian. He doesn't just change what we do. He changes who we are. Kaya Jesus transformed them. Diba? Kung titingnan po natin kung sino po sila Andrew at si Peter, si Simon, fishermen into the fishers of souls, workers into witnesses, followers into leaders. Amen? Kaya principle po na makikita po natin dito, Jesus transforms our mission, not just our profession. Jesus transformed our mission, not just our profession. Na kumbaga, ang ating Panginoon, binabago niya tayo, yung perspective natin sa buhay natin. Gagamitin tayo ng ating Panginoon, hindi sinasabi natin kaya tayo nagtatrabaho is because to secure our future, to secure our family, to secure ourselves. Nung tayo ay kumilala na ngayon sa ating Panginoon, mas lalo na ngayon nagkaroon ng, kumbaga, realignment ng purpose natin. Why we work, why we do this is because of God. Why we work. Why we do those things. It's because God wants us to change our perspective into the kingdom of God. Hindi yung nagtatrabaho ka is because para ma-secure lamang ang ating future, kundi nagtatrabaho ka is because ito ay ginagamit ng Panginoon para ang mga nasa paligid natin, ang mga ka-workplace natin, ang pamilya natin, ang mga kaibigan natin ay makakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? Sino po kayo pag kayo ay nagtatrabaho? Are you fishermen o fishers of men? Sino tayo? At ano ang ginagawa natin? Bilang nagtatrabaho, bilang naglilingkod, bilang may pamilya, bilang mag-asawa, bilang kaibigan, bilang estudyante. Sino ka? At kung ikaw ay tatawagin ng ating Panginoon, are you ready? Are you ready? Kumbaga, iwan yung comfort zone mo at mas lalo pang magpagamit sa Panginoon? Are you ready na sasabihin mo na hindi ka lamang isang co-worker nila, kundi ikaw ay isang Kristiyano? Hindi lamang ikaw ay kaibigan nila, kundi ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon. Handa po ba tayo? Handa po ba tayo sa tawag ng ating Panginoon? When Jesus walked along the shore of Galilee, He wasn't just calling
man. He was calling the faithful, the fearful, the ordinary. He was calling people like you and me. Peter, Andrew, and James and John didn't know everything about him yet. Kilala pa lang nila bilang rabbi, bilang Messiah, at sa journey na yon, magiging disipulo na sila talaga ng ating Panginoon. And they didn't know about their future pag sila ay susunod sa Kanya. But they knew enough to trust His voice. Kaya nung sinabi ng ating Panginoon, follow me, sumunod ka agad sila. Sumunod ka agad sila kasi ito yung sinasabi ni John. Ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Ito yung kalooban ng Panginoon. They drop their nets not because they understand the future, but because they trusted the caller. They left what was familiar for what was internal. They exchanged their occupation for a mission. And through that obedience, the world was never the same. Diba? Nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. And 2,000 years later, the same voice still whisper across the noise of our modern world. And then sinasabi niya, follow me. It is not an invitation to comfort. It is a call for commitment, to commitment. It is not a call to success. It is call to surrender. It is not a call for a few. It is a call for you. Tulad po na itong mga ito. Kilala niyo po ba si Edward Kimball? Siya po ay isang Sunday school teacher at sineran niya po si D.L. Moody. At ginamit si D.L. Moody na marami pang makakilala sa ating Panginoon. At nakakilala si F.B. Meyer, si Wilbur Chapman, si Billy Sunday. At si Billy Sunday ginamit ng ating Panginoon para makakilala si Mordecai Ham at sino? Si Billy Graham. Na sila ay ginamit ng Panginoon. Oh, follow me. Sila ay ginamit ng Panginoon na magbahagi ng salita ng Panginoon. Sila ay ginamit ng Panginoon upang ipakilala ang ating Panginoon. Sila ay ginamit ng Panginoon upang ang mga taong ito ay makakilala sa Panginoon. At itong mga tao na ito ay ginamit din ng ating Panginoon para mas lalong makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Marami ang nakakilala sa Panginoon. Marami ang sumunod sa Panginoon. Marami ang binago ng ating Panginoon. At until now, tumatawag siya. Until now, gusto niya tayong gamitin para marami pang makakilala sa ating Panginoon. Kaya, following Him begins with surrender. The call grows through obedience. The challenge. And the result in transformation. The change. That I hope and I pray ang bawat isa sa pagsunod sa ating Panginoon. Sana isa po tayo na gagamitin niya.
Sana po isa po tayo na susunod sa Panginoon, isa tayo na maglilingkod sa Panginoon, isa tayo na magpapakilala na tayo ay tagasunod at binago ng ating Panginoon. Amen? Tayo po ay manalangin. Let us pray. Father, salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin, and we are so thankful, O Lord, for this day. And we are so thankful, O Lord, for your word. And we are so thankful, O Lord, for yung ginawa niyo po sa buhay po namin, Panginoon. Ginawa niyo po sa mga mananampalataya, mga early Christians, the early believers, and early disciples po na ginamit niyo po. At nakita po namin kung paano niyo po sila binago at kung paano niyo rin po sila ginamit, Panginoon. And until now, alam po namin na patuloy niyo po kaming tinuturuan, patuloy niyo po kaming ginagabayan, at patuloy niyo kaming tinatawag, Panginoon, para sa inyong gawain, para sa pagpapakilala na kami po ay inyong niligtas, at kami po ay inyong binago, at kami po ay inyong gagamitin para sa inyong kaluwalhatian po, Panginoon. I pray that all of us na nawa ay magpagamit po sa inyo, that all of us na nawa ay susunod po sa inyo sa paghayo, sa pagdisipulo, at sa pagtuturo po ng inyong salita at pagsunod sa tubig ng bautismo po, Panginoon. Na may pakilala kayo na kami po ay tunay na inyong tagasunod po. Maraming salamat po sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin.